So, what is up mga dre? Welcome nga sa day 37 na aking fitness journey in 100 days. So, apektado ba kayo ng krisis mga dre? So, huwag kayong mag-alala, hindi lang naman kayo, pati ako rin. So, sa negosyo ko na pagkain, apektado lahat kasi tumaas yung petrolyo, tumaas din yung mga supplier, tumaas din yung mga bilihin. So, konting galaw ng petrolyo, mga dre, mararamdaman mo talaga yan, lalo kung pagkain ka. Sa dami ng expenses ng pagkain, talagang pasok na pasok talaga. Daman-daman mo talaga. So, masasaan pa mga dre na bababa rin talaga yung gas tapos makakaraos din tayo dito. Sabi nga nila, mas masahol pa daw sa pandemic mga dre. So isa pa nga nirereklamo mga dre yung kuryente. Bakit ganun? Halos 60% mga dre yung tumaas ng kuryente, yung tinaas pala mga dre sa ibig ko sabihin. So wag na tayo magbulag-bulagan mga dre no. Sana sa susunod nating halalan, may kapangyarihan naman tayo mga dre. Tayo naman yung nagluklok kung sino man yung mga nakaupo dyan. So sana sa susunod nating halalan, maluklok na yung maayos talaga, yung talaga magsasaayos ng Pilipinas, hindi yung pansariling kapakanan lang. Ayusin lang yung buhay nila tapos bahala na yung mga taong bayan mga dre. So, hindi lang naman tayo yung kawawa dito, kawawa rin naman yung mga susunod na henerasyon mga dre. So yun na nga mga dre, dumako tayo dito sa ating day 37 na aking fitness journey na 100 days. So, kung ayaw mo ng mga ganitong content, pwede ka naman mag-scroll mga dre. So, medyo natagalan lang talaga ako sa pag-upload kasi busy ako sa mga adjustment. Sa mga adjustment na ginagawa ko kasi, yun nga, dumating nga yung crisis. So, sisimulan ko nga tong workout na to sa pag-stretching, tapos yan, incline barbell press mga dre. So, natutunan ko nga dito sa pag-gym mga dre, kung gusto mo talaga na magkaroon ka ng target na pinapalaki o pinapaganda talaga, so mag-stick ka lang dito palagi. Kung ano man yung program mo, yun lang yung kabisaduhin mo mga dre, yung form, kung paano papalakihin. So, yung tinatawag nila na progressive overload, yung katulad ng ginagawa ko dito mga dre, nakikita nyo, sa una magaan lang siya, tapos sinusundan ko ng mabigat. Mas maganda kung madadagdagan yung repetition mga dre. So, ang dami kong nakikita sa gym na talagang mali yung mga form ng buhat nila. So, napoprone talaga sila sa injury mga dre. So, pagka na-injury ka talaga, wala na mga dre. Papanood nyo yung mga nagbabasketball, di ba? Pagka na-injury, nakaka-recover sila pero pagbalik nila, hindi na rin ganun fully recovered yung isip nila. Medyo may takot na sila kung ano man yung ginagawa nila. Lalo na dito mga dre sa pagbubuhat ng bakal. Lumaplis ka ng konti dito mga dre sa mali na mga ginagawa mo o kaya yung mga katulad nung nakaraan na nakakikita ko mga dre na ego lifting mga dre. So aminado naman ako na nag-ego lifting din ako dati mga dre pero tinatansya ko rin. Pag hindi ko na kaya, nilalagay ko na agad dun sa lalagyanan ng barbell mga dre. Pero sila, ayun mga dre, sa mga napapanood nila sa TikTok, maling-mali yung mga pinagagawa nila. So, dito na ako mga dre, no, napanood nyo naman yung buong video ko nitong chest workout ko. So, pagyari ko ng chest bicep, yung kasabay niyan mga dre, para hindi masyadong bugbog. Kasi bugbog na yung tricep. So, ito, tumako nga tayo dito sa ginagawa ko. Ang tawag ko dito, superset bicep curls mga dre. So, 20 pounds yan, babawasan ko ng hanggang 15 tapos hanggang 10. So, mas maganda, mas maraming reps. So, hindi ka hihinto dapat dyan. Mas maganda kung may ka-gym body ka dyan na nagtatanggal ng plates. So, ako, wala kasi akong kasamahan. So, ayun mga dre, wala ring willing magtanggal ng plates dyan. Kaya, sarili ko na lang ginagawa. So, pwede naman yung ganyan mga dre. Pero, mas maganda talaga yung hindi mo na talaga binababa tulad ng ginagawa ko. So, nakita nyo naman mga dre sa pagkakasunod-sunod na aking upload sa aking fitness journey 100 days. Iba may improvement naman kahit papano. Nakikita nyo, lumalaki naman yung aking katawan. Tapos nagkakaroon naman ng muscle mga dre. So, payo na lang din sa konting pagkain mga dre. So, yung kinakain ko madalas mga dre, itlog, tapos manok. Tapos active din ako sa mga running, sa mga jogging mga dre. So, kung wala naman kayong oras na mag-running, pwede naman kayo mag-walking-walking lang dyan sa bahay nyo. Dito naman mga dre, yung tinuturo ko dito for lifestyle lang. Wala akong ini-aim na maging bodybuilder kayo. Wala rin naman akong ini-aim na maging runner kayo o sumali kayo sa mga long run, yung mga mahabang takbuhan. Ang sa akin lang mga dre, yung tinuturo ko kung paano yung lifestyle nyo. So, pag tumungtong ka ng 30, medyo nararamdaman mo na talaga, nag-iiba na yung programa ng katawan mo. Kumbaga sa makina, medyo naluluma ka na. So, kailangan mo lang siyang i-reset mga dre. So, parang ganito lang yan. Halimbawa, may kotse mga dre. So, nag-iisa lang yung kotse na yun. So, syempre, aalagaan mo siya ng maintenance, aalagaan mo siya ng langis, o kung ano mang kailangan niya, yung mga preno niya, aalagaan mo. So, ganun din yung katawan natin mga dre. So, para lang din tayong makina. So, aalagaan mo lang siya mga dre para
maging maganda pa rin yung takbo ng mga joints mo. So yun na, ano ba ang mga papayo ko sa mga gusto magsimula ng gym journey nila, yung mga fitness journey. So, payo ko lang sa inyo, gustuhin nyo talaga. Kumbaga buo na yung desisyon nyo pagka mag-gym kayo. Kasi pagka gym-gym lang na napapanood nyo kasi napapanood nyo sa TikTok o napapanood nyo sa mga reels na magaganda yung katawan tapos pinapangarap nyo na magiging katawan. So, hindi ganun yun. Hindi pagka pumitik ka, nandun ka na agad sa tinatarget mo na katawan. So, marami ka pang pagdadaanan. So, baka naman makatulong 'to mga binibidyo ko o mga nire-reels ko sa'yo. So, follow muna ako. So, stay fit, stay healthy. Burger kayo sa akin. Wait for the next